Ito ang kasaysayan ng isang nurse na OFW na kamuntikan ng sumira sa reputasyon ng mga Pilipino nurse. Mahigit 20 ang kanyang naging biktima. Karamihan sa kanyang pinatay ay matatanda. Totoo bang nilaso niya ang mga ito at ine-enjoy niya lang panoorin ang pagdurusa ng mga pasyente habang unti-unti silang namamatay sa ilalim ng kanyang pangangalaga? Kilalanin natin si Victorino Chua, ang tinaguriang Angel of Death. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, ang aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. I'm evil, at the same time, angel. Iyan ang nakasulat in all capitals sa 13 pahina ng Confession di Umano ni Victorino Chua. Isang anghel ang kadalasang naiuugnay sa pagiging nurse. At ang kalidad ng alagang na ibibigay ng isang Pinoy na nurse ay talaga namang kinikilala sa buong mundo. Kaya hindi na nakapagtataka na napakaraming Filipino na nurse ang iyong makikita sa anumang sulok ng mundo. Panimula, si Victorino Domingo Chua ay ipinanganak noong ika-30 ng Oktubre 1965 sa Caloocan City, Manila. Ikatlo siya sa 6 na magkakapatid. Ang kanyang ina ay si Juanita Domingo Chua, isang housewife, at ang kanyang ama ay si Angel Noblo Chua Sr., isang half-Chinese, half-Filipino na nagmamay-ari ng isang computer shop at manager din ng isang department store. Nakaaangat sa buhay ang pamilya ni Victorino at kinaiingitan sila ng kanilang mga kapitbahay, maging ng kanyang mga pinsan. Nakasaad sa unang pahina ng isinulat niyang 13-page paper na pinamagatan niyang Bitter Nurse Confession. We live a happy life. When I was a kid, got all we needed in the house. You name it, we have it. We are the envy of our cousins and neighbors. Patuloy nitong ikinuwento ang kanyang kabataan. Nakalagay din dito na isang businessman ang kanyang ama at ang kaibigan nito na kanyang ninong ay isa ding mayaman na businessman. Binigyan siya ng pera ng kanyang ninong na siyang ibinili niya ng mga kalabaw para sa kanyang lola. Paminsan-minsan ay napupuno ang kanilang bahay ng mga batang kalye na nakikinood ng TV. At sinabi niya rin na lahat sila magkakapatid ay mayroong kani-kaniyang yaya na pinaliliguan sila, binibihisan at ipinagluluto ng gusto nilang kainin. Ngunit hindi lamang sila ang pamilya na binubuhay ng kanilang ama. May pagkababaero ito. Bukod sa kanilang 6 ay may binubuhay din itong 5 anak sa nauna nitong kalaguyo, 2 sa pangalawang kalaguyo at 1 sa pangatlong kalaguyo. Dumating ang panahon na nagkahiwalay ang kanilang mga magulang dahil sa talamak na pambababae ng kanyang ama at silang magkakapatid ay ibinato sa magkakahiwalay na kamag-anak. Ang kanilang panganay na lalaki na si Angel Chua Jr. at panganay na babae na si Maria Cristina Chua ay napunta sa kanyang tiyahin sa father's side. Ang 2 kapatid naman niyang babae ay napunta sa half-sister ng kanyang ama at siya at ang nakababatang kapatid na si Narciso naman ay napunta sa poder ng kanilang lola, kung saan nakatira din ang isang tiyuhin na mabisyo. Naninigarilyo ito, umiinom ng alak, mahilig sa sugal at mga babae. Mula sa pagkakaroon ng sariling yaya na gumagawa ng lahat para sa kanila, ay naging responsableng kuya bigla si Victorino. Siya ang natokang mangalaga sa kanyang nakababatang kapatid na si Narciso. Pinaliliguan niya ito. Siya rin ang naglilinis ng kanilang kwarto at naglalaba ng kanilang mga damit. Nakikita nila ang kanilang ama 1 o 2 beses sa isang linggo at ang mga kapatid niyang nakatira sa iba naman nilang kamag-anak ay nakikita lamang niya kada may okasyon gaya ng kaarawan, Pasko at Bagong Taon. Dahil sa pagkakasira ng kanilang pamilya ay nagtanim ng sama na loob si Victorino sa mga magulang dahil tila ipinamigay na lamang sila na parang mga hayop. Nakasaad sa kanyang confession, I hated my parent because left us like animals living with our relatives. So I swear to myself not to do what they done. All of us finished secondary school. My eldest brother became best in math, but because of barkada or friends, he never finished his study. Same with my eldest sister. End up with barkada and studied marketing courses, but never finished, end up working. Pag-aaral. Pag-apak ni Victorino ng high school ay marunong na siya sa iba't ibang bisyo gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, at paggamit ng mga ilegal na bagay. Hinihikayat siya ng kanyang lola na kumuha ng nursing na kurso, na sa umpisa ay tinatanggihan ni Victorino dahil ayaw niya ng kursong ito. Kahit pa pinangakuan siya ng kanyang lola na kapag kumuha siya ng nursing ay pag-aaralin pa siya nito ng pagdodoktor. Taong 1986, sa edad na 21 ay nasaksihan ni Victorino ang pagkamatay ng kanyang 49 na taong gulang na ama.
Unti-unti itong nawalan ng buhay habang magkahawak sila ng kamay dahil sa atake sa puso. Bagamat may sama ng loob ay mahal ni Victorino ang ama. Labis niyang ikinalungkot ang pagkawala nito. At sa puntong ito ay naramdaman niya rin na papalapit na sa kanya ang bigat ng responsibilidad ng pagiging breadwinner ng pamilya. Tinanggap ni Victorino ang alok ng kanyang lola na mag-aral ng nursing. Una siyang nag-enroll sa Metropolitan Medical Center sa Manila upang kumuha ng kursong nursing. Di nagtagal ay umalis siya dito dahil sa taas ng matrikula at lumipat sa Galang Medical Center. Alas 4 ng madaling araw nagsisimula ang araw ni Victorino. Alas 4 pa lamang ay nagpapaligo na siya ng kanyang lola at dahil sa dami ng gawain sa eskwelahan ay 7 PM na siya nakakauwi ng bahay. Madaling nakaibigan ni Victorino ang mga doktor sa ospital, isang bagay na nakatulong sa kanyang pamilya dahil kapag may nagkakasakit ay nakukuha sila ng libreng healthcare mula sa mga ito. Nakikita din ni Victorino ang kanyang sarili na siya ay maimpluwensyang tao sa eskwelahan. Naging utusan siya ng isang mayamang estudyante. Isa sa mga ginagawa niya para dito ay ang pagbili ng ipinagbabawal na bisyo nito. Sa kanyang pagbili ng mga ito ay natutunan ni Chua na gawin itong sideline upang kumita ng dirty money na siya namang ipinambibili niya ng mga branded na kagamitan upang mapasama sa elite na mga grupo sa kanilang eskwelahan. Pagiging isang ganap na nurse. Ika-30 ng Oktubre taong 1989, isang napakasayang kaganapan sa pamilya Chua na si Victorino ay nakagraduate at kalaunan ay nakapasa agad ng nursing licensure exam sa unang take niya. Agad siyang nakapagtrabaho bilang isang emergency room nurse sa Galang Medical Center. Bukod sa pagiging nurse ay rumaraket siya sa pagbebenta ng mga healthcare product, damit at electronics na ayon sa isang article ay galing daw sa nakaw. At inilalarawan naman niya ang sarili niya dito bilang isang modern-day Filipino Robin Hood na nagnanakaw sa mga mayayaman at nagbibigay naman sa mahihirap. Hindi kagandahan ang reputasyon ng Galang Medical Center na mayroong 70-bed capacity. Sa katunayan ay nabansagan pa itong Galang Memorial Hospital dahil sa dami ng insidente na mga namamatay di umano dito. Sa panahong iniimbestagahan na, si Victorino ay sarado na ang ospital. Makalipas ang ilang taon ay nakakuha ng trabaho bilang nurse si Victorino sa Metropolitan Hospital bilang staff nurse. Inilarawan ni Victorino ang kanyang sarili sa ospital bilang si Romeo ng Romeo at Juliet na nilalabanan ang atensyon ng mga kababaihang katrabaho hanggang sa matipuhan niya si Marian Guadalupe na kapatid ng isa sa kanyang mga pasyente. Naging sweetheart niya ito matapos maantig ang puso ng dalaga sa ipinadala niyang singing telegram. Ngunit nagsawa sa kanilang pag-iibigan si Victorino at nakilala niya si Mary Ann taong 1992 at matapos ang 4 na taong pagiging magkasintahan ay pinakasalan niya si Mary Ann sa isang civil wedding ceremony taong 1996 at nanirahan sila malapit sa Chua family house. Biniyayaan sila ng isang anak na babae, si Ena Marie Chua. Taong 2000 ay pansamantalang tinanggal sa kanyang trabaho sa Metropolitan Hospital si Victorino dahil sa suspetsa ng pagnanakaw ng halagang 1,070 pesos o halos nasa 3,000 pesos na sa pera natin ngayon. Sa kanyang bitter nurse confession ay nakasaad na dahil ito sa issue ng union o maaaring siya ay isang kabilang sa union na hindi inaaprubahan ng kumpanya. Sa panahon na wala siyang trabaho bilang nurse ay sinubok niya ang pagbabuy and sell ng mga sasakyan. Ang sweldo niya bilang nurse sa Pilipinas ay 200 kada araw o katambas ng halos 600 sa pera natin ngayon. Sa hirap ng trabaho at liit ng kita, dagdag pa na nasibak siya sa trabaho, ay napagtanto ni Victorino na hindi ito sapat upang buhayin ang kanyang pamilya. Sakto namang nakalagay sa dyaryo ang anunsyo ng nooy Prime Minister ng United Kingdom na si Tony Blair na magre-recruit ito ng mga nurses mula sa iba't ibang bansa. Ayon sa isang article, ay 18 buwan nakabinbin ang kasong isinampa sa kanya na qualified theft sa Regional Trial Court bago ito na-dismiss taong 2002. Sinunggaban ni Victorino ang pagkakataon na ito at nagbayad siya ng 2,000 pounds o katumbas ng 136 pesos sa isang fixer para ayusin ang mga kinakailangan niya. Bagamat mga
mga photocopy lamang ng kanyang kredensyal gaya ng diploma, training, pagkatao at job experience ang ipiniresenta ni Victorino, ay tinanggap pa rin siya ng mga opisyal ng NMC o Nursing and Midwifery Council. Pangingibang bansa, ika-21 ng Pebrero 2002 ay lumipad na papuntang London si Victorino kasama ang kanyang asawa at anak. Isang pagbabagong buhay sa ibayong dagat na malayo sa mga kalokohan, bisyo at pagnanakaw. Ngunit may kasabihan na old habits die hard. Hindi ito maiwasan ni Victorino, lalo na at nandyan lamang sa tabi ang mga tukso. Posible na nahuli si Victorino na nagnanakaw ng mga pain relievers at mga gamit mula sa kanyang pasyente. Sa iba ay isa siyang anghel na ayon sa isang article ay meron pang pasyente na nag-alok na pakasalan siya. At mayroon naman ding iba na nakababanggaan niya ang kanyang mga katrabaho. Unang nagtrabaho si Victorino sa mga care home gaya ng isang nursing home sa may Warrington na siyang unang tumanggap sa kanya bago siya lumipat sa Newlands Care Home sa Stockport, UK. Paglipas ng panahon ay unti-unting namumuo ang problema sa trabaho ni Victorino, partikular na sa mga kapwa niya Pinoy nurses. Isang araw ay nagkaroon siya at ang isa pang Pilipinong nurse na katrabaho niya ng matinding sagutan na naging dahilan upang ipatawag siya at sumiilalim sa disciplinary hearing. Nagbigay siya ng mabulaklak na testimonya upang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit umalis din siya sa Newlands pagdating ng 2005. Matapos lamang ang 3 taon, pinaniniwala ang nagnanakaw ng mga pain reliever at iba pang maliliit na bagay si Victorino sa nasabing care home. Isa sa mga posibleng dahilan kung bakit hindi maganda ang relasyon ni Victorino at ng dating pinagtatrabahuan. Gayunpaman ay nagpakita ng kopya ng reference di umano mula sa Newlands Care Home ang pamilya ni Victorino na may date na December 20, 2005. Nakasulat dito na inirekomenda nila si Victorino sa sinumang susunod na magiging employer niya. Sa ibang article naman ay nakasaad na sa NMC o Nursing and Midwifery Council na siyang responsable sa pagiging registered nurse ni Victorino sa UK noong 2002 ang nag-refer kay Chua sa NHS o National Health Service na siya namang binigyan siya ng staff position bilang isang bank nurse. Hindi na din umano nag-abala pa ang NHS na mag-background check kay Victorino dahil sa haba ng experience nito at tiwala nila sa desisyon ng NMC. Ang bank nurse ay mga temporary staff na nagko-cover ng shift kung sakaling magkaroon man ng kakulangan sa mga magjo-duty na regular staff. Maaaring ito ay emergency o planado gaya ng mga pagka-absent dahil sa sakit, vacation leave at iba pa. Taong 2005 din ipinanganak ang ikalawa nilang anak na babaeng si Summer Marie Chua. Pagdating ng 2008 ay opisyal nang naging citizen ng UK si Victorino. Ika-1 ng Hunyo 2009. Naging regular na nursing staff na ng Stepping Hill Hospital si Victorino. Ang Stepping Hill Hospital ay pinalalakad ng NHS Foundation Trust. Mayroon itong 833 bed capacity at gumagamot ng nasa 250,000 pasyente kada taon. Ito ang ikalawang largest employer sa Stockport, UK na may 5,000 staff at halos kalahati nito ay mga nurses. Night shift ang unang naging schedule ni Victorino sa loob ng ospital na siyang mas gusto niya. Sa magkatapat na acute care wards A1 at A3 siya na italaga na parehong kabilang sa mga pinaka-busy na ward sa ospital at naghahati sa iisang storage room kung saan nakalagay ang mga IV fluids at iba pang mga gamot at gamit na kinakailangan sa pangangalaga ng mga pasyente. Sinabi ni Victorino sa isang interview ay nagkaroon siya ng problema sa isa sa mga managers dito pero kinagigiliwan siya ng mga pasyente. Mayroon pa daw isang babaeng pasyente na nagsabi sa kanya na, "Vic, I want to marry you." Sa likod ng tagumpay na natatamasa ni Victorino sa UK ay may labis na kalukutang bumabalot sa kanya. Bukod dito ay sunod-sunod na karamdaman ang sinapit ni Victorino. Nakakaramdam siya ng pananakit ng likod, dahilan upang di siya makapagtrabaho ng 9 na buwan at injury sa isang tuhod niya na kinailangang operahan. At sinasabing noong panahon na siya ay inaresto ay nagsampa siya ng reklamo sa ombudsman laban sa kanyang general practitioner o doktor. Lahat ng nararamdaman ay pilit niyang inaayos gamit ang mga pain reliever na kanyang kinukuha mula sa ospital. Makalipas ang 1 taon bilang staff nurse ng Stepping Hill Hospital ay lulong na si Victorino sa pain reliever. Sa katunayan, nang siya ay maaresto taong 2012, ay nakitaan ang kanyang dugo ng pang-industrial na dami ng codeine, isang uri ng pain reliever na mula sa
na ginagamit para sa moderately severe pain. May nakita ning marami ng amount ng iba pang mga gamot sa kanyang sistema sapagkat gumagamit din siya ng mga gamot, pampatulog at pampawala ng labis na kalungkutan. Pinaniniwalaan din ng mga pulis na bukod sa mga gamot ay nangunguha ng maliliit na gamit sa kanyang mga pasyente si Victorino. Hunyo 2010 ay lumapit si Victorino sa isang occupational health counselor ng kanilang ospital sa kadahilanang napaparanoid siya at hindi makatulog. Labis ang nararamdaman niyang kalungkutan at ang relasyon niya sa asawa at mga anak ay nasisira na. Mga insidente sa Stepping Hill Hospital. Hulyo 2011, nagkaroon ng serye ng mga pasyenteng nagsisibabaan ang blood sugar sa napaka mapanganib na level. Hindi magkandara pa ang mga doktor at nurse na iligtas sa mga pasyente ngunit napansin nilang hindi ito normal sapagkat karamihan ng mga pasyente ay walang diabetes o anumang problema sa blood sugar. Katunayan pa nga ay iba ang dahilan ng kanilang pagkaka-admit. Kailangan pa nilang humingi ng tulong sa mga otoridad dahil ang salarin ay nasa paligid lamang at direktang kabilang sa pangangalaga ng mga pasyente. Karamihan sa mga biktima ay mga senior o elderly na. Para sa konteksto, ang insulin ay karaniwang ginagawa ng ating pancreas. Ito ay tumutulong upang ma-absorb at ma-convert sa enerhiya ang pagkain na ating kinakain at kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Pinadadaan lamang ang insulin sa IV o swero kapag emergency na at sobrang taas ng blood sugar ng isang tao at kahit ito ay dahan-dahan din kung ibigay. Napakabilis ng epekto nito kaysa sa pag-i-inject sa taba. Ngunit kapag ito ay ibinigay sa isang tao na walang diabetes, kahit pa nakahalo sa tubig ng swero ay maaaring magsanhi ito ng hypoglycemic shock, isang mapanganib na pagbaba ng blood sugar na kapag napabayaan ay maaaring magdulot ng coma o kamatayan. Ika-27 ng Hunyo 2011, ang pinaniniwalaang pinakaunang biktima ni Victorino Chua ay si Josephine Walsh, isang 68-year-old na ini-admit sa Stepping Hill Hospital noong ika-23 ng Hunyo 2011 sa Ward A3 dahil sa chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Umayos ang kanyang lagay at malapit ng ma-discharge. Ngunit pagdating ng ika-27 ng Hunyo ay bigla na lamang siyang nahilo at hinimatay. Huling naaalala niya bago siya mawala ng malay ay 9:45 PM habang nakaupo siya sa silya at malapit sa kanyang kama ay pinagpapawisan siya ng malamig. Napatingin na lamang siya sa ceiling, takang-taka sa kung anong nangyayari sa kanya. Akala niya daw noon ay mamamatay na siya. 15 oras makalipas ay dinalaw siya ng kanyang anak na si Jacqueline Peg at binigyan siya ng energy drink na Lucozade. Matapos ito ay unti-unti na umuno siyang nakarecover. Ayon sa mga karagdagang pagsusuri, ay walang medikal na paliwanag para sa kanyang hypoglycemic episode. Sinabi ni Mrs. Walsh sa isang interview sa mga pulis na nothing like that had ever happened to me before. I had never passed out and went dizzy. It was just scary. I thought I was going to Ika-7 ng Hulyo 2011, isang 44 na taong gulang na ina ng dalawa na si Tracy Arden ay ini-admit sa Stepping Hill Hospital dahil sa mild chest infection. Inaasahan ng mga staff ng ospital na agad itong makaka-recover at makakalabas kahit pa mayroon itong multiple sclerosis mula pa noong 32 years old ito. Sa araw na iyon ay naka-duty si Victorino at palihim na pinalitan ang kanyang swero na sampling saline solution o fluid replacement lamang ng salay na hinaluan niya ng insulin. Sa loob ng isang oras ay bumaba ng labis ang blood sugar ni Arden. Hindi na ito naagapan at nagkaroon siya ng hypoglycemic shock na agad niyang ikinamatay. Walang nagsuspecha kay Chua. Hindi pa nasapatan si Chua dito. Hindi lamang pasyente niya ang kanyang ginagawang biktima kundi naisipan niya na ring mag-inject ng insulin sa iba pang saline bags at ampules. Dalawang klase ang ginamit niyang insulin. Isang human insulin at isang synthetic insulin. Ang human insulin ay nagdudulot ng panlalabo ng tubig sa swero. July 11 hanggang 12, 2011. Kakatapos lamang ng night shift ni Victorino, walang kamalay-malay ang mga kapalit niyang nurse sa mga swerong hinaluan niya ng insulin. Bahala na kung sino ang mapaggagamitan nito. Ilang sandali lamang, 5 sunod-sunod na pasyente ang bigla na lamang nagbabaan ng mga blood sugar. Sa sumunod na shift, ang iba naman ay kinukumbulsyon pa. Pilit isinasalba ng mga doktor at nurses sa mga pasyente gamit ang glucose at dextrose. Ngunit mauulit muli ang pangyayari hanggang sa isang nurse ang nakapansin
na ang isang IV bag ay medyo may kalabuan ang kulay. Isa sa unang naapektuhan ng panlalasong ginawa ni Victorino ay ang ginang na si Daphne Harlow, 86 na taong gulang na na-admit dahil sa pagkahulog. Walang diabetes. Nagkaroon siya ng severe hypoglycemic episode at sa loob lamang ng 24 oras ay nang kamustahin siya ng staff ay tila kinukumbusyon na ito at makalipas ang ilang saglit ay pumanaw na siya. Isa lamang sa mga ito ang mayroong diabetes na maaaring asahan na magkaroon ng hypoglycemic episode. Ito ay si Philip Jones, isang 67 years old na lalaki na naka-admit dahil sa impeksyon sa balat. Ayon kay Mr. Jones, sa ilang segundo lamang matapos siyang lagyan ng swero, ay biglang nag-init ang kanyang katawan. Pupunta sana siya sa CR para maghilamos, ngunit hindi siya makagalaw. Sabi ni Mr. Jones sa isang interview ay akala niya katapusan na niya at nang tanungin kung bakit kaya iyon nagawa sa kanya ni Chua, ang sagot niya ay, he must have been stressed out or something. I think he must have been on some medication or something. I can't see the sense in anybody doing anything like that to any family. Ang iba naman, bagamat nakaligtas, ay nagkaroon na ng permanent damage, gaya na lamang ni Grant Missel, 41 years old. Sa charting ni Victorino ay alert ang nakalagay kay Mr. Missel, ngunit pinanood lamang niya ito habang unti-unting nanghihina at umuungol sa sakit bago ipinasa sa sumunod na shift. Kalahating oras lang sa AM shift ay nakita nilang wala na itong malay at nangingisay. Umabot sa puntong tumigil ito sa paghinga. Inilipat siya sa ICU at nakalabas ng ospital, ngunit nagkaroon na siya ng severe brain damage dahil sa tagal na nawalan siya ng oxygen sa utak. Labis na naapektuhan ang kabuhayan ni Mr. Missel na dating isang corporate treasurer at humahawak ng multi-million-pound deals na ngayon ay hindi na makapag-concentrate o makapag-desisyon. Mayroon na rin siyang memory loss at paminsan-minsan ay nabubulol pa rin magsalita. Hindi niya magawang pag-igihan ang trabaho ng pagre-restock ng mga shelf sa isang supermarket. Sa kanyang statement na tinulungan pa siya ng kapatid niya para isulat, nakalagay na, "In short, the attack has destroyed my life, not only in financial terms, but in the area of self-esteem and self-worth. I now feel completely worthless and can see no way forward to improve this in the future." Ang pasyenteng sina Derek Weaver, 83, at Arnold Lancaster, 71, ay nasawi. Si Mr. Lancaster ay mayroong cancer at inaasahang mamamatay sa loob ng ilang linggo. Ngunit ang paglason sa kanya ng insulin ay mas pinabilis pa ito. Ang huling biktima ay isang 24 na taong gulang na si Zubia Aslam, na bagamat hindi pasyente ni Victorino ay nakatanggap ng saline na nahaluan ng insulin. Nang itest ang ginamit na saline solution sa kanya ay napag-alamang mayroon itong halong human insulin. Mayroon ding butas ito sa gilid na pareho ng butas kapag ginamitan ng hypodermic needle. Ang nurse naman na nakapansin na may kalabuan ang hawak niyang saline solution ay tiningnan ang ipapang bags ng saline at ilan dito ay may kalabuan din. Ang mga ampule naman ay may tulo. Agad itong ipinatest sa loob ng ospital kung saan napag-alaman nilang kontaminado ang mga ito ng insulin. Kinabukasan, nagsagawa ng crisis meeting sa boardroom ang mga boss ng Stepping Hill Hospital. Agad nilang inalerto ang kapulisan at tinanggal ang mga produkto at pinalitan ng bago. Ika-15 ng Hulyo 2011, nag-anunsyo ng isang major investigation ang mga pulisya. Sinimulan na ng Greater Manchester Police ang Operation Roxburgh, isang multi-million 3.5-year police investigation sa Stepping Hill Hospital poisoning. Isa ito sa pinakamalaki at komplikadong investigasyon na isinagawa ng Manchester Police. Ang team ng mag-iimbestiga ay binubuo ng 60 detectives. Upang madagdagan ang seguridad ay nag-set up ng mga CCTV camera ang mga pulisya sa lahat ng labasan at pasukan. Inabisuhan din ang mga nurse na laging magroon ng isang kasama bago magbigay ng medikasyon. Nagtalaga ng isang staff na may hawak ng susi sa storage room ng mga swero at gamot. I-record din ang mga pangalan ng kumuha ng gamot, anong gamot at ang kanilang oras ng pagkuha nito. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis ay napag-alaman nila na hindi lamang mga saline bags at ampules ang hinaluan ng insulin, kundi pati isang antibiotic bag ay mayroon ding butas ng karayom at isang saline bag ay mayroon namang lidocaine o gamot pampamanhid. Sa umpisa ay nagtataka ang mga investigador kung ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng ospital at bigla na lamang lumalala ang sakit ng mga pasyente, lalo na at wala namang problema sa blood sugar ng mga ito.
kung mayroon bang tao na sadyang ginagawa ito o depektibo ang mga kagamitan na dinideliver sa ospital. Kinumpirma naman ng mga supplier ng saline na fully automated ang kanilang proseso at walang tsansa na makontaminate ang mga produkto nila. Sa pag-iimbestiga naman ng mga pulis sa mga staff ng ospital na naka-duty sa mga oras at araw ng mga insidente ay napag-alaman nila na Hunyo pa lang pala ay nagsimula na ang insidente. Maling akala, ika-20 ng Hulyo 2011. Inaresto ng mga pulis si Nurse Rebecca Layton. 6 a.m. ng umaga, kumatok ang mga pulis sa kanyang bahay kung saan kasama niyang nakatira ang kanyang boyfriend/fiancé. Hindi niya lubos akalain na kinonsidera siya bilang isang suspect. Ang buong akala niya ay mayroon lamang karagdagang katanungan ng mga pulis kaya inalok pa niya ang mga ito ng kape. Ngunit pinaupo siya ng mga ito at binasahan ng kanyang karapatan at inaresto. Si Rebecca ay nagjo-duty sa Ward A3 ng Stepping Hill Hospital. Inaresto siya dahil nakita ang kanyang fingerprint sa ilang kontaminadong produkto. Walang kaalam-alam si Rebecca nang i-detain siya na lumabas na pala ang kanyang mga larawan mula sa kanyang private Facebook account. Pinagpiestahan ng mga ito lalo na yung mga larawan niyang nasa party kasama ang mga kaibigan. Agad siyang binansagang Angel of Death ng media. Sa presinto naman kung saan nakadetain si Rebecca ay patuloy ang pakikiusap niya sa mga polis na huwag tumigil lamang sa kanya dahil nasa labas pa rin ang salarin. Pinanindigan niyang wala siyang ginawa. Habang nakadetain ay tumataas daw ang kanyang blood pressure ng 270/130 at ang kanyang pulso ay umaabot ng 200. Nanlalamig siya kahit pa 4 na kumot na ang nakapatong sa kanya. Pero ang pinakamalala ay nang kasuhan siya. Nanlamig siya at hindi makagalaw. Nahirapan din siyang huminga at parang masusuka siya ngunit walang laman ang kanyang tiyan. Ito na raw ang pinakamasamang panic attack na kanyang naranasan. Agosto 2011 ay sinubukan ng kampo ni Rebecca na mag-bail ngunit tinanggihan ito ng judge na sa tingin ni Rebecca ay para na din sa kanyang kaligtasan. Dinala siya sa Style Women's Prison sa Cheshire, kung saan nabalot naman siya ng takot para sa kanyang seguridad. Isang preso daw ang pumasok sa kanyang kwarto at tinabihan siya at sinabi na, "That nurse is in here. I can't wait to see her. It is disgusting what she has done. I'm going to let her know that." Maigi na lamang daw at iba na ang kanyang itsura noon dahil hindi na siya naka-makeup at nakatali ang kanyang buhok. Pero nang lumaon, ay binansagan siyang Becky Lee sa loob ng preso. Pinayuhan pa daw siya ng prison officer sa kanyang body language upang hindi mapagdiskatahan. Halos natutulog si Rebecca nang nakadilat ang isang mata dahil sa takot para sa kanyang seguridad. Patuloy pa rin ang investigasyon kahit nasa kustodiya na si Rebecca. Sa karagdagang pag-iimbestiga ng Senior Investigating Officer na si Detective Superintendent Simon Baraclo, napansin niyang hindi naka-duty si Rebecca noong mga panahon na may insidente at walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Nilapitan niya ang Crown Prosecution Service na siyang nag-absuelto sa kaso ni Rebecca. Setyembre 2011, naiyak sa tuwa si Rebecca nang malaman niya na siya ay napawalang sala na at makakauwi na. Ngunit paglabas niya ay laking gulat na lamang niya nang kilala na siya ng lahat. Kalat na ang kanyang mga larawan at lahat ng tao ay may opinyon sa kanyang pagkatao. Anya, "I was just out with my friends having a good time. I have got a big group of friends and the media portrayed it to be that work got in the way of my social life." Dagdag pa niya, "Ask any of my friends. My friends will tell you that I never used to go out half as much as they wanted me to because I had a choice of working and I ended up working because that is what I love." Dalawang pag-aresto. Enero 2013, 5 buwan matapos ang pagkakaaresto kay Rebecca Layton ay iniba naman ni Victorino ang style niya. Sa kanyang night duty sa Ward A3 noong ika-1 ng Enero ay nagkaroon sila ng pagtatalo ni Anna Dodd, anak ng babae ng isa sa kanyang mga pasyente na si Maria Policin. Napaka-rude daw ni Victorino nang mag-request siya ng heart monitor para sa kanyang ina. Nilapitan daw niya ang isa sa mga ward sister at pagbalik ni Victorino ay dala nito ang heart monitor na inihagis niya sa mesa. Pagdating ng umaga, napansin ng mga kapalitang nurse ni Victorino na mayroong mali sa mga iniresetang gamot ng doktor. Ang chart ni Mrs. Maria at 5 iba pang mga pasyente na ang edad ay naglalaro mula 72 hanggang 92 ay tila
may binago. Ang normal na dosage ay naging doble o triple kaysa sa normal at sa isa pang chart ay mayroong gamot na dinagdag na maaaring magdulot ng atake sa puso. Sa kasamaang palad ay naibigay na ito sa isang pasyente na si Theresa Bailey nang napansin nila ang pagbabago. Pero sa kagandahang palad ay walang naging masamang epekto sa pasyente, sabi ni Detective Chief Superintendent Simon Baraclough sa isang interview. Ang dahilan kung bakit mabait si Victorino sa iba at sa iba naman ay hindi, ay dahil sa kapag na-question ang otoridad niya o kaya siya mismo, maging ito man ay katrabaho, doktor, pasyente o pamilya ng pasyente, ay nakakalimutan nitong magpakitang tao at nakakapagpakita ng galit at pagkabastos. 5 ng Enero 2012, inaresto ng mga pulis si Victorino sa kanyang bahay sa Stockport dahil sa suspicion siya ang nagbago ng mga dosage ng gamot sa chart ng mga pasyente habang patuloy ang investigasyon sa mga naging biktima ng hypoglycemic attack. Sa balita ng kanyang pagkaaresto ay nagulat ang kanyang mga kapitbahay na sinabing isang mapagmalasakit at mabait na kapitbahay si Victorino, habang isang katrabaho naman ang nagsabing wala namang kakaiba dito, mabait at hindi pa niya nakitang magalit. Pero naririnig niya na may usap-usapan na nanabubuli daw ito. Ilang araw matapos siyang maaresto ay nag-bail si Victorino at nakalabas. Sa bisa ng isang warrant ay hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Victorino at nakuha nila sa isang drawer sa kusina nila Victorino ang isang 13-page na papel na sulat kamay niya. Pinamagatan itong Bitter Nurse Confession. Nakalagay dito ang mga saloobin at pinagdadaanan ni Victorino mula pagkabata hanggang sa kasalukuyang panahon na iyon, gaya ng paglalarawan niya sa kanyang sarili bilang an angel turned into an evil person at there's a devil in me, mga bagay na kanyang i-take to the grave. They thought I'm a nice person, but there's a devil in me. I know if I go straight to hell, no question asked. Ginamit ito ng mga otoridad bilang ebidensya ng kanyang di umano'y confession. Taong 2010 niya isinulat ang 13-page Bitter Nurse Confession nang i-advise siya ng isang counselor na isulat ang kanyang iniisip at nararamdaman upang makapaglabas ng tensyon. Naglabas din ng isang Venn diagram ang mga detectives at ang common denominator dito ay si Victorino. Habang nasa labas on bail ay inimbitahan ni Victorino ang reporter na si Ed Thomas ng BBC correspondent. Nakakahon ang mga gamit nito sa bahay at nagpaplanong lumipat sa Midlands para makasama ang asawa at anak. Sa mga pader ay mayroong mga litrato ni Jesus at ng Virgin Mary. Unang sinabi ni Victorino na nais niyang magsuot ng placard na nakasulat ng I'm Victorino Chua, accused of poisoning patients, at iparada ito sa harap ng Stepping Hill Hospital. Nang tanungin ni Ed kung siya ba ang naglason sa mga pasyente, ang sagot ni Victorino ay, I didn't hurt anyone. I only came into contact with 2 of the 21 patients. I would never harm anyone. Kung siya ba ang nagbago sa mga nakasulat sa chart, halos hindi masundan ni Ed ang sagot ni Victorino. Ang tanging nakuha lamang niya, ang mga pinagsasasabi nito ay, I don't know who these patients were. I had nothing to do with it. Nang tanungin niya kung inosente ba si Victorino at kung nag-aalala ba ito na ang salarin ay nasa loob pa ng ospital, ay napaiyak ito at sinabing, this is putting too much pressure on my family. I miss my children, my wife. Dagdag pa niya na nasa kondisyon ng bail na maaari lamang siyang bumisita isang beses sa isang linggo sa kanyang pamilya at masakit sa kanya na lagi siyang binibigyan ng mga drawing ng kanyang mga anak at gusto ng mga ito na bumalik sa Manchester dahil hindi pa nila naiintindihan ang mga nangyayari. Sa 2 taon na nakabail siya ay tumutulong na lamang siya sa isang lokal na pet shop upang magpalipas ng oras. Ngunit napansin ng reporter na habang nakikinig siya sa hinanakit, kawalan ng katarungan at pakikibakan ni Victorino sa sarili niya ay hindi niya kailanman nabanggit ang mga pasyente niya. Hindi niya rin kailanman nabanggit na wala siyang kinalaman o hindi siya ang gumawa. 28 ng Marso 2014, muling inaresto si Chua at kinasuhan para sa paglason at kasama na rin ang pagpatay. Sa pagtuloy na pag-iimbestiga naman kay Chua ay nasilip ng mga otoridad ang kanyang kwalifikasyon sa pagiging nurse. Lumipad naman papuntang Pilipinas ang ilan sa mga investigador upang silipin ang kredensyal ni Victorino Chua. Nakita nilang may pagkakaiba sa mga ipinasa niyang dokumento. Sa kanyang original na transcript of records mula sa Metropolitan Hospital ay kita na nahirapan si Victorino sa kanyang kurso. May ilang mga marka dito na mababa ang grado at sinasabing siya ay napatalsik kaya lumipat sa Galang Medical Center.
Mayroong 3 version ang kanyang school records na napag-alaman ng mga investigador na ito ay posibleng gawa sa Recto o may nickname na Recto University. Dito ay maaari kang magpagawa ng peking birth certificate hanggang diploma sa halagang 1,500 pataas. Ang litrato na kinuha sa kanya sa araw nang kumuha siya ng kanyang nursing licensure exam ay tila ibang tao din. Dahilan upang isipin ng mga investigador na nagbayad si Victorino ng tao na kukuha ng board exam para sa kanya. Hatol. Nag-plead ng not guilty si Victorino sa ibinibintang sa kanya na tumutotal ng 36 na kaso. Sa ginawang paglilitis ay ipinresenta ng mga prosecutor ang kanyang 13-page na bitter nurse confession. Sinabi nila sa jury na inilabas ni Victorino ang sama ng loob at mga personal na pagkakabigo sa mga pasyente. 18 ng Mayo 2015, matapos ang 4 na buwang paglilitis ay hinatulan si Victorino ng habambuhay na pagkakakulong na may minimum na 35 years bago makapag-apply para sa parole. Siya ay napatunayang guilty para sa 2 counts ng pagpatay, 22 counts ng attempted grievous bodily harm, 7 attempts of administering poison, and 1 count of administering poison. Outcome: ang NMC naman sa kabilang banda ay nakakuha ng pambabatikos na tila hindi chinek maigi ang mga kredensyal ni Victorino na mga photocopy lamang. Ayon sa Chief Executive ng NMC na si Jackie Smith, ay iba ang proseso noon at ng panahon na mag-register si Victorino ay na-meet naman niya ang mga requirements noong panahong iyon. Nagbigay siya ng mga certificate at ebidensya ng training. Ang kaso ay nagdulot ng paghihigpit ng storage ng mga gamot sa pangkalahatang ospital sa UK at pagbabago sa checking ng kwalifikasyon ng mga aplikante ng NMC. Ngayon ay kukuha na ng online test ang mga manggagawa na nais magtrabaho sa UK. Matapos makapasa ay kukuha naman sila ng visa. Bago pumunta sa UK, dala ang orihinal nilang mga dokumento at sisilipin ang pagiging tunay nito. Magkakaroon ng face-to-face interview at competence test. Sumunod at skill test bago ma-register. Hulyo 2016, sinubukan ng kampo ni Victorino Chua na magsampa ng apela, ngunit tinanggihan ito ng Court of Appeal ng London. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Victorino Chua? I-comment lamang sa ibaba ang inyong opinyon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.